Amen. Hindi po, makakaupo na po ang lahat. Kumusta po tayo? Kumusta po ang buong isang linggo? Ilang days na lang, no? Ano ang meron? Birthday na muna. Oo, malapit na ang Pasko. Parang kailan lang, no? January, tas ngayon October na. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Okay. Dahil po ang tema natin sa buwan na ito ay about praising God, worship Him. Amen po, praise and worship. Sa kanina po, sa ating pag-aawitan kanina, masarap po bang umawit sa Panginoon? Amen. Kung meron po tayong bawat isa, meron po tayong thermometer. Ilang Celsius kaya ang ating pag-iinit sa Panginoon? Pag-aalab sa pag-aawit sa ating Panginoon. Amen po? Kasi po, talaga naman na masarap umawit sa Panginoon, masarap namnamin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay nakuha ko po sa Awit 96, 1-13 po. Pagpupuri natin sa ating Panginoon. Ito po ay sulat ni Haring David po. Awit 96, 1-13 at pinamagatan ko po itong tunay na pagsamba sa Diyos. Kung meron po tayong mga Bible, samahan niyo po akong magbasa. Basahin po natin ang Awit 96, 1-13. Diyos ang taas-taasang hari. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw, ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Amen. Hinto po muna tayo dyan. Sabi po dito sa verse 1, purihin natin si Yahweh. Amen? Sino po ba itong Yahweh? Ito po ay ang ating Diyos, kataas-taasang Diyos, hari ng mga hari. Sinasabi po dito na purihin natin si Yahweh. No? Nagsasabi sa atin na purihin natin ang Diyos. Sino po ang magpupuri sa Kanya? Walang iba po kundi tayo pong Kanyang mga anak, tayong mga mananampalataya. No? Dinideklara po natin na purihin natin si Lord, purihin natin ang Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan natin, purihin natin ang Panginoon. Amen po. Pero po, ang hindi mga mananampalataya ay hindi po yan makakapagpuri sa Diyos. Amen po. Ang mga mananampalataya lamang po dahil sa ating mga buhay o sa ating mga tao, ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng desire na purihin ng Diyos. No po? To praise Him and worship Him. At ang sabi pa po dito, awitan natin ng bagong awit. Bagong awit po. Sino po dito ang umawit? Kailan po ba tayo umawit para sa Diyos? Nung nakaraang linggo? Nung nakaraang buwan? Ang sabi po dito, bagong awit. Purihin natin ang bagong awit ang ating Panginoon. Awitan natin siya. Bagong awit po ang sinabi sapagkat ang biyaya ng Diyos sa atin is always new. Amen po? Bagong awit po ang sinabi kasi laging bago, araw-araw po, marami po tayong makabalahan sa buhay. Pero masarap harapin ang bagong araw kung inuuna natin ang presensya ng Diyos. Amen? Yun nga po, kailan po ba natin huling inawitan si Lord? Alam niyo po, ang sarap umawit sa Panginoon, lalo na kung yung lyrics ng kanta ay ninanamnam po natin. Na-experience na po ba ninyo yun na halimbawa nagpa-songs po kayo sa inyong bahay, mag-isa lang kayo, talagang nakikinig po tayo ng kanta, tapos ninamnam natin. Di po ba ang sarap ng feeling talagang
mararamdaman po natin na between you and God, no? Kung gaano kasarap. Ninanamnam po natin ang lyrics ng kanta ng buong puso at habang ikaw po ay umaawit, di mo alam, di mo namamalayan may luha ka na. No, ganun po. Minsan ganun po ako kapag nakikinig ng kanta dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kapag talagang inano natin yung lyrics ng kanta, no, yung pag-ibig ng Diyos, no, mamamalayan na lang natin na umiiyak tayo dahil sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. At dahil ang pag-ibig ng Diyos is always fresh. Kaya dapat po laging bago, lagi tayong maawit sa ating Panginoon. Dahil everyday po sa ating buhay, ang biyaya ng Diyos ay laging bago sa atin. Amen po. Kaya marapat lang na siya ay ating purihin at sambahin ng kanyang mga nilikha. At dito po sa verse 2, sabi po dito, awitan natin si Yahweh. Ngalan niya ay sambahin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Awitan daw po natin ang Panginoon. Pag umaawit tayo sa Panginoon, napansin niyo po ba napansin po ba natin na mayroong umiiyak, o di kaya naman ay nagtataas ng kamay, o nakapikit? Napapansin niyo po ba yun, no? Dahil po, meron tayong deep relationship with God, no? Hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil sa ating Panginoon. Kaya tayo nakakapag-worship sa ating Panginoon. We have intimacy na mag-glorify natin ang pangalan niya. Amen po. Kasi tayo ang kanyang mga anak, kaya tayo ang inaasahan ng Diyos na mapapurihan siya, maluwalhati siya. At bakit po natin gustong mapapurihan ng Diyos? Ang sabi po dito sa 2, araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin daw po natin. No? Ano po ba itong pagliligtas ng Panginoon na sinasabi dito? Dito po natin natagpuan ang kadakilaan niya. Amen. Ang kanyang masaganang biyaya sa mga tao, ang kanyang masaganang habag sa mga tao, at ang kamanghamanghang pag-ibig sa atin. No po, dahil po sa ginawa ng Panginoon, itong pagliligtas na ito, no, na hindi tayo karapat-dapat, pero iniligtas tayo ng Panginoon. Yan daw po ang lagi nating babanggitin, ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At alam naman po natin yon kung ano po yon. No? At dito po sa verse 3, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Amen. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Amen. Sa mga tao, ipahayag ang kadakilaan niya. No? Sa atin, every time po na tayo, di ba po, meron tayong gawain, ministeryo, humahayo po tayo. No? Ipinapahayag natin ang kadakilaan ng Diyos. Kapag tayo ay humahayo, saan man tayo humahayo, ipinapahayag natin ang kadakilaan ng Diyos. We must share the good news sa lahat po. Sa lahat ng mga tao na nakapaligid po sa atin. No? Kasabi po dito, ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa madla or sa ibang mga tao upang malaman nila, makilala nila ang totoong Diyos na dapat paglingkuran. Amen po, kung gaano kabuti at kabiyaya ng ating Diyos na pinaglilingkuran. At sa ating mga buhay po, we praise God dahil naranasan natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Amen po. Naranasan po natin yon at gusto natin na sa lahat ng ating gagawin is mapapurihan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sa ating mga buhay, we must praise God. No? Tunay na pagsamba sa Diyos, praising and worship God is dinideklara po natin na ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. No? Sa ating mga buhay, we must declare
Napapurihan natin at awitan natin ang Panginoon. Dito po sa verse 4, magpatuloy po tayo. Babasahin ko po ito 4 hanggang 6. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat igalang. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan sa templo mamamasdan. Amen po. Ano pong sinasabi dito sa verse 4? Bakit po natin kailangan sambahin at purihin ng Diyos? No, bakit po natin kailangan sambahin at purihin ng Diyos? Ang sabi po dito, dahil si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Amen po. Marapat na sambahin ang ating Diyos. Sa binasa po natin ay siya lang ang tunay na dakila, ang Diyos lang, wala na pong iba. Lahat ng kanyang nilikha ay marapat lang na papurihan ang Diyos at sambahin. Amen po. Sino po yun? Tayo po yun. We must praise God, worship Him, dahil He deserves our praise. Dahil sa kung sino siya, kung sino ang Diyos na sinasamba natin, He deserves all. At kung ano ang ginawa niya, kaya dapat ang pagsamba natin sa Diyos is the best. Tanong po natin sa sarili natin, the best po ba ang ating pagsamba sa Diyos sa oras na ito? Kanina po, umawit tayo sa Panginoon, the best na po ba ang ginawa natin na yon? Amen. Dahil the best po, dapat the best ang ating pagpupuri sa ating Panginoon. Natanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili kung, Lord, nagustuhan mo ba ang aking ginawa ngayon? Lord, nagustuhan mo ba yung pagpupuri ko at pagsamba sa inyo? No? Dapat po the best. At may paggalang. May paggalang sa ating Diyos. Pag tayo'y nagpupuri, dapat po may paggalang. Dahil ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos ng mga Diyos. Karapat dapat siya na lahat na ating gustong sabihin talaga sa ating Panginoon. Karapat dapat siya sa lahat. Tunay na pagsamba sa Diyos is we have to respect God. Dahil mapapansin po natin dito po sa verse 5, basahin po natin, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ang sabi po, no? Ano po ba ang tinutukoy dito ng mga Diyos-Diyosan? Totoo po, marami po mga Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan. Ito po ay hindi lamang yung alam natin na mga ribulto, mga imahe, o anumang mga likha ng kamay. Hindi lang po yan ang mga Diyos-Diyosan, o kung ano-ano man, o kung ano-ano pa mga sinasamba ng ibang mga tao, yung iba, yung mga hayop, no? Diyos-Diyosan po, hindi lamang po yan, kundi may tuturing din naman natin na Diyos-Diyosan ang mga bagay na ginagawa mo kung yung focus ay para lang sa mga pansarili mo. Yun po ay may tuturing din po nating mga Diyos-Diyosan. Sa halip na unahin mo si Lord sa buhay mo, no, ibang mga bagay o kung ano-anong mga dahilan para ipagpalit mo si Lord. Yan po ay mga Diyos-Diyosan. Yan naman po ay ginagawa, yan na po ang ginagawang Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Lagi po tayong magbantay sa ating mga sarili, no? Hindi po natin napapansin pag inuuna po lagi ang trabaho or anumang mga bagay kaysa sa iyong commitment kay Lord, yan na pala ang nagiging Diyos mo sa buhay. Yung halimbawa, inuuna mo yung makamundo or dito sa sanlibutan kaysa kay Lord, yan na ang nagiging Diyos mo. Yun po yung sinasabi dito sa verse 5 na mga Diyos-Diyosan. No? Inuuna mo sa buhay mo
or ipinagpapalit mo si Lord sa anumang bagay, yan na po ang nagiging Diyos mo. So, hindi lang mga revolto or mga kung ano-ano pa man, kundi kung ano yung nagiging una mo sa buhay mo, hindi si Lord. Yan na po ang nagiging Diyos mo. Yan po yung tinutukoy dito na Diyos-Diyosan. Minsan, nakakalimutan natin ang Diyos na makapangyarihan. Siya nga ang may likha ng lahat-lahat, di po ba? Siya may likha ng lahat-lahat. Nagbigay ng lahat ng pangailangan ng tao, pero ang mga tao is nakakalimot na purihin ang Diyos. Yan lang po ang nakakalungkot. Ang dahilan kung bakit kailangan natin purihin at sambahin siya is because dito po sa verse 6, sabi po dito, siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. No, ang Diyos natin ay puspos ng karangalan daw po at kaluwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan sa templo ay mamamasdan. Amen po. Siya po ay puspos ng karangalan. God is glorious and worthy of our worship. Amen? Hindi mo matatagpuan ang kadakilaan sa anumang mga bagay, sa anumang mga Diyos-Diyosan. Hindi po yun doon makatatagpuan ang kadakilaan, kundi kawalang saysay lang. Kay Lord lang natin matatagpuan ang kadakilaan at kaluwalhatian. Amen po. Tanging sa Diyos lamang po natin matatagpuan ang kadakilaan niya at ang kaluwalhatian. Kaya He deserves our praise. Kaya po tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil po sa kabutihan niya, sa pag-ibig niya sa atin. Amen po. Dito po sa verse 7, magpatuloy po tayo. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdig. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Tunay na pagsamba sa ating Diyos is pinapahayag natin sa ating mga labi ang kanyang mga katangian. Amen po. It is worthy to be praised God dahil siya ay makapangyarihan. Taglay ang kaluwalhatian, ang kalakasan. Amen po. We worship Him because we recognize His attributes. No, ano po ba yung mga attributes ng Diyos? Kaya, we worship Him. Sabi po dito sa verse 8, ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang timlot, maghandog ng mga alay. So, sabi po dito, maghandog ng mga alay, no? So, ang giving po ay isa din po yung worship. Amen po. Pag tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, ay wino-worship din natin ang Panginoon. Ino-honor natin ang Panginoon. Sabi po dito sa, basahin po natin dito sa Deuteronomy 16 verse 17. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Amen po. No? Dito po yan sa Old Testament na kailangan natin, kahit tayo nagbibigay tayo sa Panginoon dahil alam natin at inuuna natin ang Panginoon. Ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen po. Kaya po tayo nagbibigay dahil si Lord po ang nag-bless sa atin. Amen. Kaya po tayo nakakapagbigay. Pinapakita po dito na kung sino siya at sa lahat ng meron tayo ay nagbuhat lang sa Kanya. So nire-recognize natin na ang lahat ng meron tayo ay nagbuhat sa Kanya. Kaya binabalik lang natin ang para kay Lord. Amen. At ito po ay isang privilege na makapagbigay tayo sa ating Panginoon.
At dito po sa verse 9, ang sabi po dito, kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat. Alam naman po natin, no, na muling babalik ang Panginoon. Amen? Taglay ang kapangyarihan, ang kabanalan sa muli niyang pagbabalik. Kaya, He is worthy to be praised. Amen po. At dito po sa verse 10, si Yahweh ay siyang hari sa daigdig, ay sabihin, sanlibutan matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin ng Diyos. Amen po. Tunay na pagsamba natin is we declare the name of the Lord, na siya lang ang hari na mga hari above all. Amen po. At sa muli niyang pagbabalik, huhusgahan niya po ang lahat. No? Siyempre po sa pagbabalik ng Panginoon, wala na po tayo dito. Amen? Dahil nauna na po tayo. Wag muna ngayon. Amen? No? Sabi po dito, huhusgahan niya ang lahat. At tayo nga mga mananampalataya is mararapture muna bago mangyari ang lahat. Amen. At ang Diyos lang ang maghahari, siya din ang magja-judge. Amen po. Dito po sa 11, lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Mabilis lamang po tayo. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galat ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating upang lahat ay hatulan at kanyang paghariin ang sakdal na katarungan. Amen. Lahat ng kanyang mga nilikha daw po ay sambahin. So nag-aanyaya po dito na ang lahat ng nilikha, lahat ng nasa dagat, lahat ng nasa lupa ay sambahin ng Panginoon. Amen po siya. Sabi po dito, lahat ng kanyang mga nilikha ay sasambahin siya, magsasaya dahil hahatulan ng Diyos ang mundo. Amen. In righteousness and His faithfulness. Amen. Ang sabi po dito sa awit 7 verse 17, pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan, aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. Amen? Kaya tapos na po tayo. Kaya po sa ating mga buhay, huwag po tayong manghinawa, purihin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay dakila, mabuti siya sa ating mga buhay. Amen? Ipahayag sa ating mga buhay kung gaano kabuti, kung gaano ka mapag-ibig ang Diyos sa ating mga buhay. Nagagawa lamang po natin ang lahat ng bagay dahil lamang po sa biyaya niya, dahil lamang po sa grasya niya sa ating mga buhay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Ang lamang po ang isa sa oras nito.